Sa paralan ng mga mahika may mga alalahanin ang mga mag-aaral. Ngunit ang mga mage na magiging guro ay lumitaw sa mga grupo at mabilis na nalutas ang issue. Dahil marami kasing mga guro na naghahangad ng marangal na titulo para sa mga bagong bayani. Gaya ng pagdurog ng buhangin. Tinuturuan ni Prinsesa Athena ang mga mag-aaral sa tamang paraan ng paggamit ng magic na pinagsasama ang matematika at magic. Ipinaliwanag ni Princess Athena na ito ay mas malakas. Ngunit sa huli ay hindi gaanong mahusay ang isa sa mga estudyante na partikular na nagtanong sa kanya tungkol sa paggamit ng maths formula at calculus sa pagsisikap na ilapat ang modernong kaalaman upang maging isang archmage. Gayunpaman ay ibinagsak ni Athena ang kanyang theory. One of the teachers refutes her claim. Ipinapaliwanag na may introduction ang maths formulas para mapataas ang kahusayan ng magic. Halimbawa sa pagbaril ng bowl ang apoy sa isang mahabang distansya kung saan ang pagkalkula ng tamang formula ay mahalaga sa karagdagang direksyon at lakas ng hangin na dapat isaalang-alang ng guro. Pagkatapos ay nag-aalok ng kanyang tulong sa mga mag-aaral at iniimbitahan si Prinsesa Athena na matutunan ang praktikal na aplikasyon ng mahika at digmaan, dahil dito ang pambihirang patnubay mula sa mga guro ay mabilis na matutunan ng mga bayani ang mahika. Samantalang ang isang hindi kilalang law of deity ay nakatingin sa kanilang mga junior na may kasiyahan. Habang ang hasty magic deity ay pumasok sa kanilang panloob na damit. Sumablay ang ginagawang law of deity practice, pumutok ito na parang isang bolt ng magic. Si Espresso ang fairy princess ay tumatanggap ng paunang lunas para sa mga sugat na natamo sa kanyang mga kamay. Ngunit ang himala lamang ng isang santo ang tunay na nagbalik ng kanyang katawan. Ngunit ang dalawang noble saint sa mundo ay hindi kailanman nagbibigay ng himala sa isang diwata na hindi bahagi ng royal family. Si Espresso at ang kanyang bagong chief na si Crimson ay higit sa lahat na responsable. Ngunit ang mga residenteng walang ginawa kundi ang maupo sa bakod ay pare-parehong kasabwat niya. Ang kanyang pananagutang tuparin ang kanyang muli pagbabalik sa sariling nayon. Naputol ang kanyang pagmuni-muni nang dumating ang diwata na naghatid ng salita na ang mga villagers na mersenaryo na nawala ang Hansu's Trail. Tumangging makialam si Espresso sa mga problema ng tao. Ngunit ipinaalala sa kanya ng diwata na iniligtas niya sila mula sa beast. Si Espresso ay nag-aalala lamang tungkol sa punyal ng prinsesa na dala ni Hanso at naniniwalang ang mga tao ay mga hayop na hindi maaaring pagkakatiwalan. Elder Celebrest bursts into the room. Si Celebrest ay mula sa royal family na gumamit ng pangalan na nangangahulugang sagradong araw sa mga sinaunang wika. Kahit na siya ay mula sa isang collateral na pamilya. Ang dahilan kung bakit siya ay may infinite lifespan ay dahil siya ay isang laro para kay Chief Crimson na nakatalaga sa pagbebenta ng pinakamatagal na panahon. Nagpapasalamat si Elder Celebrest kay Hansu sa pagpapaalis nito kahit na kaya niyang tumakas mag-isa. Gayunpaman ay naniniwala si Espresso na hindi maglalaon ay makukuha din niya ang infinite lifespan. Inihayag ni Celebrest kay Espresso na gumamit si Hansu ng mga paglabag sa kontrata kung may lumabag sa isang dark magic contract ay kailangan nilang pagbayaran nito. Habang ang chief ay minamaliit lifespan si Kang Hansu. Naawa si Celebrest sa pag-uugali ni Espresso na dating naglalaro sa Royal Palace. Napinawalang bisa niya ang mga akusasyon ni Espresso at iginiit sa kanya kailangang hanapin si Hansu ng ang isa pang diwata. Nang ang isa pang diwata ang sinabihan siyang elder at nagpahayag ng kanyang mga alalahanin para sa kanyang kalusugan. Pinipigilan niyang tukuyin siya bilang elder. Kung sakaling magkita silang muli bilang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa paggalang na iyon. Samantala ang banal na entity ay nagsusuri kay Hansu. Habang si Prince Alces ay nag-imbita ng mga bayani na gustong maging swordsman. Upang magkaroon ng ngipin sa bulwagan ng banquet. Nagbigay ng isang masigasig na pagsaludo sa kanya ang mga bayani. Pagkatapos makinig sa kanilang mga pag-uusap ay nagpasya si Alces na ipakita sa kanila ang paraan ng pagsasanay. Ang empleyadong itinalaga ay ignorante, nag-set up siya ng sparring match para ipakita muna sa kanila ang swordsmanship. Grupo ng mga bida ay magpapamalas ng ilang matikas na galaw na magpapahanga sa lahat ng mga bayani. Si Alces ay dinisarmahan ng kanyang kalaban sa tinatawag niyang good swords dance. Pagkatapos ay kinuha ni Alces ang kanyang espada at nagsimulang ipakita ang tunay na eskrima na dapat matutunan ng mga bayani. Inutusan niya ang kanyang kalaban na kapitan na lumapit sa kanya gamit ang buong lakas. Habang gumagawa siya ng berdeng bola ng mahika sa kanyang kamay para pagandahin ang kanyang kapangyarihan na muling makipagsagupaan.
Siya ay namamahala upang basagin ang tibak ng kapitan sa isang malinis na strikes. Isang puwersa na pumutol sa lahat ng mga pamamaraan ng iyong kalaban ay ang tunay na swordsmanship. Nagpapaliwanag si Alcest at pagkatapos ay nagsasabi sa mga bayani na inumin muna ang kanilang tsaa bago niya ito maituro sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tea bilang gamot na kailangan upang mabilis na makatanggap ng basbas ng isang mandirigma na kinakailangang matutunan ang husay sa espada. Si Choi Kang-min ay nilamon ang mabahong gamot at humiling ng isa pang shot. Habang si Hansu ay samilong sa isang puno matapos makaligtas salamat sa kagubatan sa ilalim ng bangin matapos ang patuloy na paghabol sa kanya ng mga mersenaryo sa mula sa nayon. Kung hindi buksan ng gwardya ang gates ng nayon, hindi pa sana natapos iyon. Sa kanyang ibaba ay may nakitang 3 gnolls. Bumaba si Hansu at madali silang pinuksa na ikinagulat niya. Sinusuri ang kanyang window status. Ngunit walang nagbago maliban sa ratio na ipinaalam sa kanya ng Divine Entity na mas mataas ang kahusayan at mas epektibo. Habang si Hansu pagkatapos ay nagpapatuloy upang kunin ang impormasyong gusto niya. Mula sa mga knockdown gnolls na kanyang nahanap, kailangan niyang matutunan ang gnoll swordsmanship na nagpapapula ng iyong mga kamay dahil sa level 1 ay napakahina niya para mag-high ganti. Mahirap kahit sa level 2 kaya mas magandang gayahin ang kahit na swordsmanship lang ang matutunanan mula sa gnolls. Para malaman ang eksaktong paraan para matutunan ang swordsmanship na ito ay nagpasya si Hansu na magsaliksik kung saan ang tirahan ng mga gnolls. Para maayos niyang maisegawa ang kanyang paghihiganti. Samantala naghahatid ng lecture si Prince Alcest sa mga bayani. Nagpapaliwanag na ang talento ay kinakailangan upang gumamit ang mahika habang ang eskrima ay maaaring matutunan sa pera at oras. Nagpapakita ng kawalang interes ang mga estudyante. Ngunit nagpatuloy si Choi Kang-min sa kabila ng lumalalang kondisyon ay pinayuhan siya ng prinsipe na huwag uminom pa ng gayuma. Dahil ang labis na pagkonsumo nito ay magbubuo ng pagpapaubaya ng masyadong mabilis. Gayunpaman si Choi Kang-min ay determinado na maging mas malakas. Sa paniniwalang ang kanyang sarili ay naiiba sa iba, ang prinsipe ay nag-aalok sa kanya ng honey tea upang linisin ang aftertaste na nagrerekomenda ng 1 tasa bawat araw. Para sa pagkakapare pareho na sinasang ayunan ni Choi Kang-min. Itulak ito sa 2 tasa kung kinakailangan ang prinsipe. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang panayam na nagsasabi na ang pagpapala ng A-Warrior ay hindi mabilis na makamit kung ihahambing ito sa paglalakbay ng isang bata hanggang sa pagtanda ay nag-iiba ang takdang panahon. Ngunit ang tiyaga ay maaaring maabot ng wala pang 1 taon. Na ikinagulat ni Kang-min, ngunit mabilis niyang inilipat ang kanyang focus matapos mapansin ang isang pagpapala sa kanyang window status ay natuklasan niya na mayroon siyang isang pagpapala ng Combat Spirit Blessing na nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas bilang isang combat. Nagpatuloy siya nakakamangha, habang ang mga Deity of Wars at Martial Arts ay nagpapahayag ng kanilang pagmamataas at paghamak. Binati ng prinsipe si Kang-min para sa pagtanggap ng isang pagpapala mula sa Deity of War at nagpahayag ng mataas na mga inaasahan mula sa kanya. Pagkatapos ay inilipat ang kanyang atensyon sa iba pang mga bayani na nag-aanunsyo na tuturuan niya sila kung paano itago ang kanilang mga status. Samantala si Hansu ay nagmamasid sa isang gnoll na umaatake sa isang baboy na ilang araw na niyang sinusundan ang mga gnoll para pag-aralan ang lakas ng karne. Gayunpaman ang gnoll ay patuloy na sumusubok na mahuli siya sa tuwing ito ay makakakuha ng pagkakataon ng walang tagumpay. Habang si Hansu ay nakitang kakaiba ang partikular na gnoll na ito mahina. Sa pagsuri sa antas nito sa kanyang window status ay kinumpirma niya na ito ay nasa ika-6 na antas lamang. Ang walang kabuluhan ay pinagmamalaki ang mga band sa braso nito bilang patunay. Sino ang mag-aakala kung paano ang isang haunted gnoll ay may 2 ng na-haunted na duwende? Ay maaaring maging napakahina ng gnoll kahit na hindi nito makita ang antas ni Hansu. Inaangkin na alam niya ang level status ni Hansu na level 1 pang-aasar nito. Biglang sinuntok ito ni Hansu. Nakakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga gnolls. Itinuturo ng gnolls ang direksyon sa may kakahuyan kung saan madaming elf meat. Kinumpirma ni Hansu ang lokasyon ng mga attacked elf village. At napagtanto na totoo ang kwento ng alkalde. Napansin din niya na nagbabago ang katawan ng gnoll kung nakakakain sila. Ang lakas ng kanilang abdomen ay lumalago. Hindi katulad ng lifespan ng Alcaide kailangang maka-absorbs ng black magic. Kaya ang mga gnoll ay laging gutom. Gusto nilang mapagtagumpayan si Hansu.
Ngayon ay alam na ni Yaong bakit sila ay tinawag na the strength of meat. Ginamit ni Hansu ang null power para puksain ang null. Ang kalahati ng itaas na katawan ni Hansu ay naging null. Tinatanong niya sa sarili niya kung siya ba ay isang null, pero nilinaw niya na siya ay tao. Pinag-iisipan niya kung may ilang kemikal na ilalabas sa katawan sa panahon ng matinding emosyon na satisfies the null's gluttony. The loner deity ay tuliro sa mga pagbabago ni Hansu. Isinasaalang-alang na sila ay tao ay pinag-iisipan niya kung may ilang kemikal na ilalabas sa katawan sa panahon ng matinding emosyon na satisfies the null's gluttony. The loner deity ay tuliro sa mga pagbabago ni Hansu. Isinasaalang-alang na sila ang strength of meat. Napagtanto ni Hansu na walang sino man ang maaring gumamit ng mahiwagang kapangyarihan sa kanyang mga kamay kung walang basbas ng isang loner. Mauubos niya ang kanyang kapangyarihan at mamamatay siya kaagad. Napagpasyahan na ang null ay muling pinupunan ang lakas nito sa pagkain karne. Salamat sa pagpapala ng the loner na nagpapahintulot sa kapangyarihan na i-reset bago ito maubusan infinite cycle sa karne. Nagpatuloy si Hansu sa kanyang paglalakbay na sinusundan ng the loner deity. Nakatagpo ng higit pang mga gnolls sa kagubatan na walang kahirap-hirap na tinatalo ang mga ito. Habang siya ay pumipilit pasulong ng may pagmamadali. Habang si Hansu kakulangan ng kaligayahan sa kabila ng pagiging mas malakas na naguguluhan ang deity. Nagmumuni-muni si Hansu kung paano kung siya ay nakauwi na sa bahay nila. Gagamitin niya ang kanyang telepono at nakakulong sa kanyang komportableng kumot. At gumigala sa kagubatan na pinamumugaran ng mga halimaw na kumakain ng tao. Gayunpaman itinuturo ng deity ang direksyon niya. Nakaharap sa fictional image sa di kalayuan na handang harapin ang mga pambansang savage at ito ay may newfound powers. Plano sana ni Hansu na maghukay ng butas at pumuslit sa nayon. Ngunit ang seguridad ay naging mas mahigpit kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kabutihang palad na pamilyar siya sa layout ng the village. Bago dumating ang the loner deity, ninais niyang sumulong. Na ngayon ay nagudyok kay Hansu na tanungin ang kanyang pagbabago ng puso. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan ay sinusunod niya ang kanyang instincts at gumawa ng isang gitling sa pader na binabantayan ng mga armadong lalaki. Nagsisikap na manatiling hindi napapansin sa sandaling makatawid siya sa guard. Itinutok niya ang kanyang punyal sa dingding gamit ito bilang leverage para makalukso ng ligtas at mapunta sa kabilang panig. Pakiramdam niya na pinalad siya at walang sinuman sa paligid. Ang deity ay nagpapaalala sa kanya na magpasalamat sa kanilang tulong sa pagsulong ni Hansu. Palihim na lumapit sa isang gwardya mula sa likuran at mabilis na pinatay ito gamit ang isang punyal sa kanyang leeg na nakaramdam ng pagkahilo. Kamalian na hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkitil ng buhay at paglalaro. Hinayla niya ang katawan sa isang shed. Nagagawin ang lahat para makasamang muli ang kanyang pamilya. Habang lumilipas ang oras ay inalis ni Hansu ang ilan pang mga gwardya at dinala sa silong ng patong-patong. Ipinagtataka niya kung bakit walang kaguluhan sa village. Sa dami ng kanyang napatay. Kung isasaalang-alang ang bilang ng mga taong napatay na niya ay napagtanto niya na ang kanyang plano ay humantong sa kanya upang makatagpo lamang ng mga mersenaryo. Nag-iisip kung paano makahanap ng isang diwata. Pinag-iisipan niya kung bakit walang mga engkanto na naroroon bilang mga tao at mga engkanto ay kailangang gumamit ng banyo ang bathala. Napangiti ang deity sa iniisip ni Hansu. Sa wakas ay naisip niya ito. Nang biglang narinig ni Hansu ang mga boses na nagsasalita sa isang hindi pamilyar na wika at paglingon ay nakita ang isang lalaki at isang babae na may dalang sulo. Sa pagitan nila ay mga engkanto na may takip ang mukha at nakagapos ang mga kamay. Pinagmamasdan sila ni Hansu mula sa kanyang pinagtataguan. May isa pang eksena na natutulog ang isang batang babae sa kama nang tinakpan ng kamay ang bibig niya. Kinagat niya ang kamay at sinitsit siya ng lalaki para tumahimik. Tinakpan ang mukha niya ng sako. Nagkomento ng isa pang lalaki sa pamumula ng kanyang mga kamay na nagpapaliwanag na kinagat siya ng dalaga ay pinalabas nila ito ng kwarto sa pag-uutos sa kanya na huwag gumawa ng ingay. Na may lukso ang puso. Ang dalaga ay nagtataka kung nahuli ba nila ang iba pang mga diwata. Bumaba siya sa mga baitang narinig niya si Echoes at pinaghihinalaang siya ay nasa basement ng pinuno. Lahat ng babae na may asul na buhok ay ipinahayag na naniniwala si Crimson na hindi nila alam ang kanilang mga aksyon. Hindi pinapansin ang kanilang bagong tahanan at mga pamilya. Ang babaeng engkanto ay kinikilala ang boses bilang ng isang women healer. Patuloy na nagsasabi na ito ay kabayaran para sa kasalanan ng mga diwata. Ang pag-abandona sa kanila nung sila ay nagtatayo ng kanilang mga tahanan. Binanggit ng isa sa mga nanghuli.
Nadinig sa isang bar na kinasusuklaman ng mga diwata ang mga tao. Ang pag-iiwan sa kanila na buhay ay maaaring magresulta sa kanilang mga pamilya at bayan na maaga muli. Isa pang nahuli ay nagbahagi na inutusan niya ang lahat sa village na manatili sa loob ng bahay. Pagkatapos ng gabing patrol gaya ng mga mersenaryo, malamang nawala na ngayon. Ang babaeng may asul na buhok ay nagbigay ng hudyat ng pagsisimula. Palem kay Crimson na isa sa mga bihag ay hamampas ng isang espada sa dibdib ng isang fairy, na naging sanhi ng pagkahulog ni Espresso sa pagiging lifeless. At isa na lang ang nananatiling bihag si Celebrest. Nakatali sa isang upuan at matapang na nagtanong kung ang kanilang layunin ay matutupad matapos nilang patayin ang isang captor. Nagpahayag na siya ay nahuli nung siya ay nagtangka na umalis sa nayon. Ang kamalayan ng kanyang mataas na katayuan bilang isang diwata. Nag-aalala na kapag pinatay siya ay maaaring makapukaw ng paghihiganti at ilagay sila sa mahirap na posisyon. Naiintindihan ni Celebrest ang kanilang mga alalahanin. Ngunit galit na galit sa kanilang pagtatangka na kitilin ang buhay ng kanilang tagapagligtas, nag-aalok ang manghuli na iligtas siya kung ipinangako niyang hindi ibunyag ang anumang sinabi ng babaeng may asul na buhok. Ay nagtatanong kung bakit siya nagkakaganito at nagmumungkahi na hindi sila maniniwala sa mga kasinungalingan at hahayaan siyang makatakas. Tumangging nagsinungaling siya para lang iligtas ang sarili niya. Wala siyang ibang pagpipilian, itinutok ng babae ang kanyang espada kay Celebrest na nangakong tatapusin ang kanyang buhay ng walang sakit. Inihahampas din ng isa pang lalaki ang kanyang espada, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pag-asa makasurvive. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nagulat siya nang makita niya si Hansu. Nakatayo sa kanyang harapan. Habang hawak-hawak ang kanyang dagger, ang presensya ni Celebrest ay ikinagulat ni Hansu. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon sa naalarmang mga captor. Mabilis niyang hinarap ang mga ito na nagpasyang patayin ang mga taga-nayon na nakahanay sa pinuno at engkanto. Mula sa mga bihag ay humihingi ng awa sa isang wikang naiintindihan ni Hansu. Ngunit hindi siya nagpakita ng awa at inalis nila ang pagpatay sa mga bihag ay mas madali kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto niya na ito ay isang matalinong pagpili na harapin kasama ang mga matigas na mukhang individual. Sa gitna ng kaguluhan na napansin ni Hansu si Celebrest. Sinasabi ang isang bagay na hindi niya naiintindihan. Gayunpaman nang nakita niya ang Windows status niya ay iniisip niya kung sinasadya itong pagpapakita nito sa kanya at lumapit upang tingnang mabuti ang Windows status. Nagpapakita na si Celebrest ay nagtataglay ng 3 mataas na ranggo na mga pagpapala kabilang ang isang Professional Wild Animal Training Blessing. Napagtanto ni Hansu na siya ay dapat ipinakita sa kanya ang Windows status para sa isang partikular na dahilan na nagpapatunay na ang kanyang pangalan ay Celebrest Shinans enthusiastically. Pagkakita sa kanyang nakangiting mukha, pinag-iisipan ni Hansu ang mga epekto ng The Loner Blessing. Nakinikilala ang nararamdaman nito medyo kakaiba. Ang loner deity ay naging hindi komportable at binibigyang diin ang salitang loner na nagpapahiwatig kay Hansu na dapat ay mapanatili ang kanyang loner status upang maiwasan ang parusa. Sa simula ay plano ni Hansu na patayin ang lahat, ngunit naaalala ang lumipas na karanasan. Ang pagpasya na matitira si Celebrest. Isinasaalang-alang na kung patayin ang engkanto ay hindi siya magiging iba sa mga taga-nayon. Inutusan niya si Celebrest na alagaan ang sitwasyon. Habang siya ay sinusubukang tumayo, ngunit siya ay nadadapa ng malapit nang mahulog sinalo siya ni Hansu sa tamang oras. At may sinabi siya na hindi niya maintindihan maliban sa sarili niyang pangalan. Nagulat siya na alam niya ang pangalan niya. Ang dalawa ang lumabas sa mga kalsada, at nakita ang tahimik na kakaiba sa kabila ng maraming namatay. Tinangka ni Hansu makipag-usap sa deity, ngunit ito ay tumanggi na makisali sa pag-uusap. Inasahan ni Hansu na galit ang deity. Hamupa lamang nung umalis na ang fairy. Gayunpaman ay nag-aatubili siyang magtiwala sa mga taga-nayon at ang kagubatan ay punong-puno ng halimaw. Nagpasya siya na unahin ang kanilang pagtakas. Hawak ng mahigpit si Celebrest sa kanyang braso. Nagsimula siyang tumakbo. Tinawag ng Celebrest ang kanyang pangalan. Dahilan upang huminto si Hansu at itinuro niya ang langit, at nang tumingala siya ay nakita niya ang isang phoenix na pumailang lang sa itaas ng mga ito. Ang phoenix ay bumaba sa lupa upang napagmamasdan nila ito. Pinag-iisipan ni Hansu ang kanyang sariling pagpapala sa proteksyon na napagtatanto na ang pagiging mahina ni Celebrest ay magdudulot ng panganib mula sa phoenix's flames. Gayunpaman ang mga kilos ni Celebrest para sa kanya na ibaba siya at lumapit sa phoenix.
Nakipag-usap sa kanya ng 1 minuto sa isang wikang hindi niya maintindihan. Bago bumalik kay Hansu, ang pakiramdam ng sitwasyon ay ikinagulat ni Hansu. Hinalikan nito ito, na nagpag-ulat sa deity, at nagbakas ng kagalakan si Celebreast. Pagkatapos ay naglabas ang Phoenix ng mga umiikot na apoy. Habang pinasakay si Celebreast, humarap kay Hansu na nagsasabi ng isang bagay at pagkatapos ay lumipad ang Phoenix sa kalangitan. Kung saan ang deity ay nagpapahayag ng kanyang pagseselos at hinayla ang buhok ni Hansu. Iginiit ni Hansu kung mali ba? Lilito ang Windows status na nagpapakita ng isang bagay na hindi inaasahang ikinagalak ni Hansu. Ang kanyang bagong pagpapala at pagtaas ng antas ay maingat niyang binasa. Ang paglalarawan ng kanyang pagpapala ng diwata na nagsasaad na ang kanyang lifespan and youth chosen by the fairy's friend ay tataas. Napagtanto niya na ito ay katulad ng pagpapala ng sa deity loner at kung gagamitin ng magkasama maaari nilang mapahusay ang lifespan na maaari niyang gugulin sa pamamagitan ng Meat Power Slasher. Ang deity ay nagreklamo tungkol sa kaligayahan na darama. Ngunit ang kagalakan ni Hansu ay nagmula ng mahiwalay sa fairy. Sumangguni sa deity tungkol sa kanilang susunod na action curse. At nagpapatuloy paghaandang pag-atake ng isang null mula sa palibot ng bahay. Habang si Heroes Prinsipe Alces at Prinsesa Athena ay nagtitipon sa grounds. Ipinaalam sa kanila ni Prince Alces na 3 araw na ang nakalipas mula nang dumating ang mga bayani at ibinalita ang level up. Sa pamamagitan ng pangangaso pagkatapos ng kanilang pagninilay-nilay ay tinitiyak niya sa kanila sa mga bago sa pangangaso ay gagawin ng mga kabalyero na protektahan sila mula sa halimaw. Habang si Prinsesa Athena nagpapahayag ng pagka-excited na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga pagpapala ng mga salamangkero. Ang pangangaso ay hindi lamang magtataas ng mga ranggo at antas ng bayani, kundi mapapabuti din ang kanilang mga kakayahan na nagdadala ng kaligayahan sa lahat. Ang mga babae ay excited na talakayin ang mga positibong epekto ng pag-level up tulad ng pinahusay na skin. Habang ang grupo ay nakipagsapalaran sa kakahuyan, napansin ng isang batang lalaki ang isang slime. Nakapukaw atensyon sa lahat. Mabilis na pinigilan ni Prince Alces ang bata sa pag-atake na nagpapaliwanag na ang slime ay kapakipakinabang na nilalang at hindi nakakapinsala sa iba. Bukod pa doon ay ang pagkonsumo ng dumi ng mga peste at bangkay na nakatulong mabawasan ang mga epidemya sa lugar. Kinuha ni Prinsesa Athena ang slime sa kanyang mga bisig na hinihimok ang grupo na huwag itong atakihin. Kahit na ang isang bayani ay maaaring hatulan bilang isang barbarian para sa gayong pagkilos. Ang mga lalaki ay humingi ng tawad at ang prinsipe ay pumalakpak ng kanyang mga kamay. Para makuha ang kanilang atensyon, inihayag niya na mag-target sila ng average na antas para sa null na nasa karaniwang antas 2 ang mga goblin. Ang mga babae ay nagpahayag ng pag-aalala na isinasaalang-alang na ito ay mapanganib. Dahil sila ay nasa isang antas lamang, tiniyak ng prinsesa sa kanila na mayroon silang pagsubok sa isang santo. Kung sino ang maaaring makapatay ay mananatiling bayani. Tila nag-aalala na sinubukan ng prinsipe na tiyakin sa kanila na nagsasabi na kahit na ang isang average na antas ng 6 na or ay maaaring pinangangasiwaan ng kanilang grupo ang pagsuong sa kamatayan. Maliban kung sila ay lubhang malas, ang mga null ay lilito na nagiging sanhi ng pagkagulat ng ilan sa mga bayani. Habang ang iba ay naghahanda upang labanan at makakuha ng karanasan. Ang isa sa mga bayani ay sumulong. Ngunit mabilis siyang napaatras na dinuguan ng isang null na may maluhaluhang mga mata. Ang isa pang babae ay inatake ng ibang null. Pati ang batang babae na may suot na salamin ay sumusubok na gumamit ng chemical magic para kontrahin ito. Lahat sila ay nabigo. Biglang humakbang pasulong ang prinsipe at mabilis na pinatay ang 2 gnolls gamit ang kanyang espada. Ang mga bayani ay nakahiga na sugatan sa lupa, habang ang iba ay nananatiling nakatayo. Ang santo ng pagsubok ay lumitaw at pinupuri ang prinsipe para sa ang kanyang magandang pamumuno. Lumuhad siya sa harap ng nasugatan na batang lalaki na sinasabing may dahilan kung bakit sila pinili ng deity bilang mga mandirigma. At ipinadala sila sa lupaing ito. Ang deity ay nagtanong kung mayroon nga bang dahilan at ang isa pang deity ay nagtaas ng isang tandang pananong na tila naguguluhan ang isang inosenteng babaeng deity. Habang ang isang masamang deity ay nagkikibit balikat lamang sa pagsubok na gumagamit ng magic para pagalingin ang nasugatan na batang lalaki. Ang iba pang nasugatan na mga bayani ay nagsilapitan para tumanggap ng kagalingan.
At hinihikayat silang lumaban ng buong lakas at tinitiyak sa kanila na bubuhayin sila sa tuwing mamamatay. Ang tatlong lalaki kabilang si Choi Kang-min ay humarap sa isa pang null. Nagpapahayag ng pasasalamat si Kingman ay sa kanyang mga kasama sa pagbili sa kanya ng ilang oras ng may kumpiyansa. Ngayon ay naghahanda na sila para harapin ang mga null. Hinampas ang mga ito na naging sanhi ng pagbagsak nito pahiga sa isang puno. Pinupuri ng isang deity ang katalinuhan ni Kang-min, habang sinusuri niya ang window status niya. At napagtantong matagumpay niyang naabot ang antas ng dalawang bagong pagpapala ng acceleration at leadership. Isang bagay na nagpapadali sa pangangaso para sa kanya. Pinagmamasdan ni Kang-min ang dalawa pang batang lalaki na nagdiriwang sa malapit. Ang pakiramdam niya ay lubos siyang nakinabang sa karanasang ito. Nang biglang may sumigaw na nakakuha ng atensyon ng hari, lumingon siya upang makita ang ibang bayani na umaatake sa isang null at matagumpay na natalo. Ito nagpahayag ng pasasalamat si Mayan sa kanila bilang isang tagumpay. At nagpapahintulot sa kanya na maabot ang antas dalawa, pati na rin ang iba pang mga batang babae ay mukhang naiinggit sa kanya. Ngunit si Mayam ay kumpiyansa at naniniwala na ang kanyang hitsura ay maaari ding maging sandata. Ang deity ng kagandahan ay nakangiting may kasiyahan at si Mayan ay nakatanggap siya ng isang pagpapala ng kagandahan na nagdudulot sa kanya ng labis na tuwa. Ang kalalakihan ay nag-alok ng protection sa kanya. Susunod na nilapitan ni Kang-min ang ibang mga babae para tulungan at kaagad silang sumang-ayon. Maraming deity ang nanonood ng may interes. Habang nangyayari ang mga pangyayari sa ibaba ng isang deity ang naaawa kay Bora, dahil nag-iisa siya habang siya ay nakikibahagi sa isang labanan ng solo na mga null. Dinisarmahan siya at kinuha ang kanyang espada. Ngunit nananatiling kumpiyansa si Boro na nagdulot magpalabas ng apoy sa kanyang palad. At inihagis ang mahiwagang kapangyarihan sa null, na naging sanhi ng sigawan na nagpa-atras dito. Tumaas at umabot sa antas dalawa si Bora. Napagtanto na maaaring hindi niya nalampasan ang iba, ngunit naniniwala na ito ay simula pa lamang. Gumaan ang pakiramdam ng Wind of Deity. Nalaman iyon ni Bora na ang kanyang katawan ay may kaya ng maging powerful dahil sa kanyang mga biyaya. Napapansin din ni Bora na gumaan ang kanyang kahoy na espada. Habang tinitingnan niya ang kanyang window status, isa pang null ang lumabas sa kanyang likuran at sumugod, ngunit si Bora ay lumiko pa kanan sa tamang sandali at hinampas ito ng kanyang espada. Mabilis na sinundan ng pagsabog ng mahika ng apoy sa mukha nito. Ang kanyang kakayahan gamit ang espada ay naabot nito ang antas 3. Nakuha nito ang paghanga ni Kang-min. Ang prinsesa at prinsipe ay pinapanood ang mga pangyayari mula sa ibabaw ng bangin. Tulad ng ginagawa ng ilang nakatagong mga deity, lumubog ng araw at bumaba ang gabi si Hansu ay maraming ng null na napatay at nakatayo sa gitna ng mga walang buhay na katawan. Kahit sa gitna ng labanan ay patuloy niyang sinusuri ang kanyang status window. Mas importante pa sa kanya sa ngayon. Dahil sigurado niyang wala siyang ginagawa na tataas ang level niya. Umaasang magiging mahirap na lumaki. Dahil sa sumpa ng masamang divine woman pero na mababawasan ito. Hanggang sa puntong ito ay hindi siya makapaniwala na ang kanyang antas ay hindi tumataas sa lahat ng deity, habang sa kanyang likuran si Hansu ay tumingala sa langit at hinahangaan ang mga bituin. Dito ay naguguluhan si Hansu sa ugali ng nilalang ngunit patuloy nilang binabalewala siya. Napagtanto ni Hansu na ang sumpa ay ginawa siyang ganap na outsider. Ang nilalang sa wakas ay tumalikod upang ngumiti sa kanya. Kinuha ni Hansu ang makintab na pulse eres sa isa sa mga braso ng Knowles upang idagdag ito sa kanyang koleksyon bilang kayamanan. Sinisikap niyang huwag magnakaw ng too much mula sa Knowles dahil sila mismo ang magnanakaw mula sa tao o engkanto. Pero pera lang ang option niya para lumakas. Kung hindi tumaas ang level niya sa sandaling iyon, ang iilan ang natitirang Knowles ay lumapit sa kanyang likuran na handang umatake. Isa sa kanila ay gumagamit ng isang espesyal na kawit na may mga pagpapala mula sa Warriors F. Sa kabila nito ay mabilis silang nadaig ni Hansu kaya napagtanto nila na kailangan nilang tumakbo. Si Hansu ay abala sa pagtakbo habang nakakakuha ng isang tambak ng mga gintong barya. Ngunit gaya ng dati, ang wika ay nananatiling hadlang para sa kanya. Kung hindi niya ito maibebenta sa isang makatwirang presyo, ang mga ginto ay magmimistulang bato lang. Lubhang nangangailangan ng isang interpreter si Hansu. Habang iniisip niya kung mayroong isang matalinong null na maaaring maging interpreter. Isang taong demonyo na may mga sungay at mapupulang mga mata na lumalapit sa kanya. Nagtatanong tungkol sa taong pumatay sa lahat ng nulls.
Gayunpaman ay may pag-aalinlangan si Hansu sa matalinong gwapo na parang null na ito. Dinamba niya ang demonyo at hinayla ang kuhelyo nito. Nagtatanong tungkol sa kanyang pangalan. Gustong makipagkaibigan ng sa wakas ay napagtanto niyang may hawak siyang demonyo. May pag-aalinlangan na sinabi sa kanya ng kidnapper na ang mga demonyo ay napakalakas na nilalang na katulad ng tao. Ang layunin ng isang bayani ay ibagsak ang pinuno ng lahat ng mga demonyo, ang dakilang Demon Lord, para sa mga deity na humantong sa huli ng paghingi ng tulong. Para sa mga dayuhang tulad ni Hansu, higit na malakas ang mga demonyo. Ngunit ang nasa harap niya ay parang hindi demonyo. Hindi kapani-pani walang nasaktan sa ginawa ni Hansu na nangangatwiran na ang lahat ng mga demonyo ay malakas. Isang stereotype stories. Pagkatapos ay sinubukang humingi ng tawad ni Hansu. Ngunit lumuha ang demonyo. Tinanong niya si Hansu kung gaano siya kalakas. Habang siya ay nasa level 1 lang. Pero ayaw niyang maniwala na ito ay dahil sa isang pagpapala. Dahil malinaw na nakikita niyang mas maraming curses na hinarap si Hansu kaysa sa pagpapala na natamo niya. Nagulat si Hansu nang malaman na nakikita ng demonyo ang kanyang status. Ipinaliwanag ng demonyo na dahil ito sa isang obserbasyon ng pagpapala, mayroon siyang kasama na hinahayaan siyang tumingin sa katayuang ng Windows status na kaharap niya. Habang nag-aaway ang dalawang demonyo ay nabubunyag na siya ay isang itim na salamangkero na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan malayo sa kanyang bayan. Upang magpakasal, kapag Hansu sa kakaibang kilos ang demonyo ay humihimok na huwag siyang tratuhin sa parehong paraan tulad ng mga tao. Siya ay nasa tamang edad para sa pag-aasawa. Bago pa man ipanganak si Hansu, ang banal na nilalang na umaaligid sa likod ni Hansu ay nagpilit sa kanya na tanungin ang demonyo ng higit pa. Patungkol sa kanyang kwento, pagkatapos ay tinanong ni Hansu ang demonyo kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Ibinunyag niya pagkatapos ng ilan pang sandali. Ang isang demonyo na mas maraming mapapangasawa ay mahina, kaya tumakbo siya para hindi maging ika-2243 na asawa ng isang matandang demonyo. Ang demonyo pagkatapos ay tinanong si Hansu kung paano siya nakakagalaw sa kabila ng malakas na paralitiko na ibinigay niya sa kanya. Sa mga engkantong natural na lumalaban. Ito ay nagpapaalala kay Hansu kay Chief Crimson. Ang naisip na agad na pinunan ng galit na mahigpit na hinawakan ni Hansu ang demonyo sa leeg. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang surge of magic na nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bilang pagkilala at hinihiling niyang malaman kung paano nagagawang bitawan ng demonyo ang isang magic bond. Kaya madaling hinarap ni Hansu ang demonyo tungkol sa kanyang relasyon kay Chief Crimson, ang lalaking may null's head sa kanyang dibdib. Ang detalyeng ito ay nagpapalitaw ng alaala sa demonyo na napagtanto na tinutukoy ni Hansu ang isang partikular na lalaki na nasa bingit ng kamatayan. Nagkaroon ng madamdaming kwento. Iniligtas siya ng demonyo mula sa sumpa ng diwata. Nang marinig ito, lalong ikinagalit ni Hansu nang mapagtanto niyang ang demonyong ito ay ang salamangkero na tumulong sa hepe. Samantala sa kagubatan, ang mga bayani ay lumilitaw na pagod na pagod. Pagkatapos ng matinding labanan, ang siyentista ay nagpahayag na ang natitirang kailangang maiwang mga bayani sa kanilang pagsasanay at bumalik na sa templo. Dahil ang budget ay itutuon sa mga outstanding participant. Tuwang-tuwa ang mga napilit ni Prince Alsus. Sinala-ayon sa galing at bilis kung saan sila ay nag-level up ng hanggang 3 antas bawat araw. Na siya ay pribadong naniniwala na ito ay ang pagpapala ng bayani na tunay na may hawak ng amazing power. Biglang isang mersenaryong nakakabayo ang dumating na may dalang ulat para sa prinsipe. Ang gluttonous null ay natagpuan na. Ang parehong pagsubok na mahinahong nagtatanong tungkol sa null's level. Ipinahayag na nasa ika-5 antas ito. Ang pagsubok sa eksena ay lumiliko sa prinsipe na nagpapatunay na ang 3 bayani din ang nasa level 5. Kinikilala ni Prince Alsus ang kanilang hindi kapani-paniwalang growth rate sa parehong pagsubok. Nakikita ito bilang isang pambihirang pagkakataon para sa mga bayani na makakuha ng mahalagang karanasan. Kasunod ng pamumuno ng prinsipe sa maliit grupo ng mga Heroes Ventures. Sa malalim sa kakahuyan at maya-maya ay nakita ang isang null na nakaupo sa lupa at lumingon sa kanila ang likod nito. Binabalaan ng prinsipe ang iba na ang null na ito ay sapat na agresibo para salakayin kahit ang mga nasa mas mataas na antas. Idinagdag pa ni Princess Athena, kapag ganap na pinakain ang null ay may kakayahang gumamit ng malakas na black magic. Ang prinsesa ay nagsasalita ng malakas na nagiging sanhi ng pagkakarinig sa mga ito.
Lumingon ang Null. Ito ay nagbubuga ng matinding ungol kasunod ng hudyat ng prinsipe na lumabas sa kanilang pagtatago sa likod ng mga palumpong. Iniipon ng mga bayani ang kanilang lakas ng loob, tiniyak ni Kang Min sa iba na hindi na kailangang matakot. Habang inihahanda niya ang kanyang soul board ay pinagmamasdan niya ang Null. At ipinaalam sa iba na ang laki nito ay pangangahulugan na ito ay mas mabagal kaysa sa naunang nakatagpo nila. Kaimon ay nagtuturo sa grupo na umiwas sa mga pag-atake nito sa ngayon, bago siya magsasabi pa ng tungkol Null na hindi niya napansin mula sa likod. Inatake na sila ng malakas na pagsabog at umuulap na alikabok. Sa lalong madaling panahon ang natitirang tatlong bayani ay nahuli din sa pagsabog. Habang si Bora gamit ang kanyang apoy na salamangka at pagwawasiwas ng kanyang espada ay sinubukang hampasin ang Null, ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya, at inihagis sira papunta kay Mayan. Nanghina si Bora habang si Mayan ay takot na takot habang inaalaw si Bora sa kanyang kondongan. Habang papalapit sa dalawang babae ay napapaiyak si Mian at humihingi ng tulong. Hindi inaasahan ang kanyang alindog na pagpapala na umepekto sa Null, dahilan para haplosan ang kanyang ulo. Pagkatapos ay may mabilis na paggalaw ng slashes. Pinapanood ng binata sa maluhaluhang mga mata ni Mayan. Habang si Prince Alces ay nakatayo sa kanyang harapan na sinasaklob ang kanyang espada. Nagtatanong kung okay lang ba siya habang ang inosenteng bathala ay nakahinga ng maluwag. At si Mian ay nanginginig na parang wala sa ulirat. Ang Null ay nakahiga na walang buhay kasama ang kanyang ulong na putol. Ang dugong umaagos sa paligid ng prinsipe ay tumitingin sa mga natalong mga bayani at nag-aalok ng kanyang mga pagpapala mula sa mga bathala. Pagod na pagod ang mga bayani na buong tapang na lumaban sa mabigat na halimaw. Sa kabilang eksena nakaluhod sa lupa ang demonyo, Dangan tumanggi siyang sumunod sa kahilingan ni Hansu. Kaya si Hansu ay nagbanta sa kanya na magpakita ng isang kasanayan. Sa tingin ni Hansu ay kamukha ng tagalabas na ipinaalam sa kanya ng demonyo na ang dahilan kung bakit hindi niya magawang tulungan si Hansu, dahil mayroong isang nakakatakot na pagsubok sa santo sa isang kalapit na lungsod. At hindi siya maaaring mamatay nang hindi nagpapakasal sa demonyo. Nagmumungkahi na gabayan si Hansu sa pangalawang pinakamalapit na lungsod kung saan pumayag si Hansu. Dahil ayaw niyang nasa isang lungsod lang kasama ang Divine Women Eating Server. Nang sila ay nasa daan ay ipinaalam sa kanya ng demonyo na sa nakalipas na 2 araw ang mga kabalyero ay nagbabantay sa kagubatan. Bilang isang demonyo maaari itong maging mapanganib para sa kanya kaya kailangan nilang bumalik at kumuha ng shortcut. Habang naglalakad si Hanwoo sa kagubatan kasama ang isang babaeng may pulang buhok na itinuturing siyang pinakamahina ang estado. Bumpkin na nakita niya na siya ay nag-aalinlangan. Dahil hindi alam ni Hanwood ang tungkol sa isang bagay na kasing simple ng mga banyo. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat lang siya na binayaran ng dalaga ang lahat ng kanyang tirahan na armor at armas para sa past 2 days. Matagal nang nakatitig si Hanwoo sa babae na pansin niya at tumalikod, upang paalalahanan siya na nagsasabi sa kanya na hindi komportable para sa kanya na tinatanggal niya ang kanyang mga alalahanin na nagpapasaya sa kaalaman na binibigyan siya ng espesyal na pagtrato ng isang batang babae. Kung saan ang estranghero ay tinatawag espesyal at ini-edit bilang pangunahing karakter. Ang babae pagkatapos ay nagpahayag ng galit para sa kakulangan ng common sense ni Hanwoo. Naalala noong sinubukan niyang salakayin ang slime kanina, ay ipinaalam nito sa kanya na kapag umalis siya sa lugar na ito ay papasok siya sa tirahan ng mga orc. Kailangan niyang simulan sa pamamagitan ng pagpapatakbo na gawain sa nayon. Ngunit tumanggi si Hanwoo na gawin yon. Kaya ang babae sinabihan siya nito na mag-ingat na huwag umalis sa kagubatan. Dahil ang mga orc ay mas mapanganib kaysa Null na tiniyak niya sa kanya. Naunawaan niya ang lahat ng mga tagubilin. Habang dumarami ang mga deity na nanonood sa kanya, nasasabik siyang maging aktibo, nakikilahok sa totoong laro, habang ang iba ay dahan-daang nag-level up tulad ng mga halaman sa isang greenhouse. Ang babae ay nagbabala kay Hanwoo na ang mga lupain mula roon ay ang Null's area. Kaya lubhang mapanganib para sa mga mersenaryo ng slime class na itinuturing na pinakamababa sa mga mersenaryo. Gayunpaman ang bagong pagpapala ay nagbibigay kay Hanwoo ng karagdagang karanasan. May kaunting panganib na kasangkot, ngunit tiwala si Hanwoo na hindi ito magiging problema para sa kanya bilang pangunahing karakter. Pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay, nakarating sila sa lugar kung saan nakatanggap sila ng kahilingan. Ngunit nagdududa si Hanwoo sa katumpakan nito.
Dahil wala siyang nakikitang anumang gnolls sa paligid. Nagtataka ang dalaga kung may nangyari ba sa gubat na inaasahan niyang makumpleto ang kahilingan. Pagdadala ng 5 right side years ng gnoll ng napakabilis, iminungkahi ni Hanwoo na magpatuloy pa sa loob ng kagubatan. Ngunit naniniwala ang babae na dapat silang bumalik muna sa guild at alamin kung mayroong anumang bagong impormasyon. Sa sandaling iyon sila ay tinambangan ng isang gnoll na nakasuot ng baluti at naguugoy ng isang nakamamatay na palakol. Mahigpit na iniiwasan ni Hanwoo, nanigas sa takot sa pag-atake sa kanya. Hindi makagalaw si Hanwoo. Habang nagmamadali ang babae sa kanyang depensa at hinampes ang halimaw. Gayunpaman nagulat siya ang sandatang body armor ng monster ay napakahirap mabutas. Hinihimok niya si Hanwoo na bumangon na. Nagulat nang malaman ang mga higanting ito ay ang mga nakakatakot na gnolls. Hindi inaasahan ang bagay na 3 pang halimaw ang lumilitaw. Habang si Hanwoo at ang batang babae ay nakatayo ng magkatabi, ang babae ay nagtuturo kay Hanwoo upang tumakbo palayo. Habang sinusubukan niyang i-distract ang gnoll, ngunit tumanggi siya, dahilan upang mas alaw niya ang isang lumilipad na bato na tumama sa kanyang ulo. Nawalan siya ng malay, ang mga deity na nanonood sa kanya ay natawa sa kanyang kahinaan. Nang mabawi ni Hanwoo ang kamalayan, laking gulat niya nang makitang nawalan ng braso ang babae. Habang nilalabanan niya ang mga gnoll, ngunit nagawa niyang manalo. Samantalang si Hanwoo ay guilty at nagtataka kung paano siya magiging pangunahing tauhan pagkatapos ng sakuna na ito. Si Hanwoo ay tumatangging paniwalaan ang sitwasyon. Naaaliw sa dalagang nag-aalok na humanap ng paraan para malunasan ang kanyang sumpa sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapala na hindi pa rin nakakalma. Nahanap ni Hanwoo si Solace at ang batang babae na sinisisi na kinikilala ito bilang epekto ng kanyang grand blessing na gumaan ang pakiramdam niya. Upang mapalaya mula sa kanyang mga responsibilidad. Gayunpaman ang kanyang galit ay sumiklab. Nang ang Wayne deity ay nahulog mula sa isang ulap na tumetawa at isang ang Young deity ay hinahanap ang kanyang pag-iisip. Galit na sinabi ni Hanwoo sa kanila na huminto sa pagtawa na nagiging sanhi sa isang wing deity na patigilin siya. Pinagalitan siya ng isa pang deity. Dahil sa kanyang walang basehang pagputok ng galit na lalong nagpasiklab sa galit ni Hanwoo. Biglang nakatanggap si Hanwoo ng isang sumpa na pumipigil sa kanya na makakita sa pamamagitan ng pisikal na mga hadlang na iniisip niya kung ito ay katulad ng natanggap ni The Curse Zhang Meiyin. Ngunit hindi maintindihan ang ibig sabihin nito at napansin ng dalaga si Hanwoo ang kakaibang ugali at nagtanong kung ayos lang ba ito. Lumilitaw na kinakausap niya ang kanyang sarili na bigo. Dahil sa sumpa na sumuntok sa lupa na naramdaman niyang ang pangarap niya maglakbay kasama ang isang magandang babae mula sa mundong ito ay nasira. Ang babae ay nagmumungkahi na bumalik sila sa lungsod, pagpuna sa kakaibang kapaligiran sa kagubatan. Sumasang-ayon si Hanwoo sa pag-alala na ang parehong pagsubok sa lungsod ay maaaring potensyal na pagalingin. Ang braso ng batang babae na ipinangako niyang pananagutan at ibalik ang kanyang braso sa orihinal nitong estado. Dahil naniniwala siyang isa siyang maalamat na bayani. Samantalang ang demonyo ay pinangalan ng Cogmos, sinamahan si Hansu na sa wakas ay naalala na itanong ang pangalan ng demonyo na inihayag ni Cogmos na siya ang ika-23 na anak ng ika-348 na asawa ng 14th Demon Lord. Siya nagpapaliwanag na habang ang mga tao ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa royal status, ang mga demonyo ay may maraming royals at aristocrats na humahawak ng power-making status. Less significant to them. Hinihingi ni Hansu ang palayaw ni Cogmos at ibinunyag niya ito na pinakaibinigay sa kanya ng dati niyang kaibigan na naging ang ika-425 na asawa ng ika-7 Demon Lord Cogmos. Nagpahayag ng panghihinayang sa hindi pag-congratulate sa kanya pagkatapos niyang ipanganak ang kanyang unang anak. Nararamdaman ni Hansu ang pighati. Naaawa sa hinanakit ng demonyo sa kasal, ngunit napagtanto niya na siya mismo ay mas miserable, bilang sapilitang dinala sa mundo ng mga deity. Nagpahayag ng pagkabagot at huwag mag-atubiling ipakita ito. Kasama ang loner na si Han sa lalong madaling panahon ay napansin na ang The Loner Deity ay nagiging hindi komportable kapag siya ay may kasamang mga babaeng fairy o tao. Ngunit tila nagbago ang ugali nila ngayong kasama niya ang isang demonyong si Cogmos. Biglang napagtanto na dumating sila habang tinuturo niya ang isang bakas ng paa. Naniniwala siya na kung maglalakad sila ng medyo malayo ay makakaalis sila sa kagubatan. Nakita ito ni Hansu na mabuting balita. Pagkatapos ng ilang sandali ay binabalaan siya ni Cogmos na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay.
Dahil sa sandaling umalis sila sa kagubatan ay papasok sila sa teritoryo ng Swordmaster, ang kaharian ng mga kabalyero at teritoryo ng orc. Habang nagpapatuloy sila ay sabik na nagtanong si Hansu kung magkakaroon mabubuting tao sa mga orc. Nagpapaliwanag si Kogmos na ang mga orc ay nasa ibang antas kumpara sa gnolls. Sa wakas ay nakaharap na niya ang mga orc. Naabot nila ang gilid ng isang talampas. Si Kogmo ay nakaturo sa ibaba sa isang grupo ng mga orc na may bulls. Napukaw ang interest ni Hansu. Interes na nagsasabi na sila ay mukhang mga ordinaryong orc at nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa sa mga hayop. Ang isa sa mga orc nakakita ng tao sa malapit at inaalerto ang iba. Naramdaman nila na ito ay isang lalaki at nararamdaman ang pangangailangan. Upang matugunan ang kanilang gutom, sinisisi ni Kogmo si Hansu sa kanilang sitwasyon. Ang mga mata ni Hansu ay namumungang parang gnoll, na napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ibinalik ni Hansu ang kulay ng kanyang mata pabalik sa orihinal na estado nito. Kahit na pinagtatalunan pa rin nila ni Cosmos sa pagiging pabaya habang sila ay nasa nagtatago. Ipinaliwanag ni Hansu na ang mga pulang mata ay nagpapabuti sa kanyang pangitain sa gabi. Ang mga orc ay nagtitipon na nakatingin sa itaas ng bangin. May humigit kumulang 10 sila. Napansin ni Hansu na lumilitaw silang gumagalaw ng maluwag. Ipinaliwanag ni Kogmos na ito ay dahil sa presensya ni Hansu. Ang mga orc ay sangkot sa pangangalakal sa pagnanakaw kaya nakilala nila ang halaga ng kayamanan Hansu. Parang isang pagod na pangatlong klase ng mersenaryo na nakipaglaban at may dalang halaga ng amoy ng yaman na hinahabol siya ng mga orc na determinadong makipag-usap sa kanila si Hansu. Tumalon sa bangin ng walang pag-aalinlangan. Hinarap niya ang mga orc na humihiling na ibigay niya sa kanila ang lahat ng mayroon siya. Ang pagtawag sa kanya ng baboy na si Hansu ay sumasagot na siya ay tao. Na nagulat ang mga orc. Sa kanya pagkaunawa sa kanilang wikang mabilis na nakabawi muli silang humihiling na ibigay niya ang lahat o face death. Napagtanto ni Hansu na kahit na ang kanilang bokabularyo ay mas mahusay kaysa sa mga gnolls, hindi ito sapat para sa isang wastong pakiramdam. Wala siyang pagpipilian, inabot ni Hansu ang kanyang espada habang pinagmamasdan siya. Ang mga orc ay bihasa at may teamwork. At pinalibutan ang kanyang mga kalaban, binunot niya ang kanyang espada at agad na naglunsad ng pag-atake. Ang isang orc na bantay bumagsak, habang ang iba ay naiwang na alarma. Salamat sa Outsider's Blessing. Umaasa si Hansu na ang lahat ay gagana at determinado sa kalalabasan nito. Hanggang dito lang po ang kwento mula sa Manhwa Recap. Salamat po hanggang sa muli.